Nagsisimula ang pelikulang ito sa pagkukwento tungkol sa isang lalaking nagngangalang Luis na nagtatrabaho sa Interpol, at isang babaeng nagngangalang Eleanor na isang prosecutor mula sa Amerika. Sa ngayon, nasa Germany si Luis para makipagkita sa isang taong nakakaalam tungkol sa isang malaking iskandalo na kinasasangkutan ng isang kumpanyang tinatawag na IBBC. Ngunit nang makikilala na ni Luis ang taong ito, nadatnan niya itong nagsusuka at bumagsak sa kalsada. Nang makita iyon, sinubukan ni Luis na tumulong ngunit pagkatapos ay naaksidente siya mismo at nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Luis sa aksidente, ngunit namatay ang taong dapat niyang makilala. Dahil dito ay naghinala sila ni Eleanor. Tiningnan nila ito at nalaman na pinatay ang taong ito gamit ang isang bala na may lason. Sa oras na iyon, iniisip ni Luis na ito ay sinadya upang pigilan ang paglabas ng sekreto. Ang kumpanyang kasangkot, ang LBBC, ay matalino. Nag-hire sila ng isang tao para patayin ang sinumang masyadong nakakaalam ng kanilang iligal na negosyo. Matapos malaman ni Luis na pinatay ang kanilang impormante na si Tommy, mabilis niyang tinawagan si Eleanor sa New York. Hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya sa Germany dahil patay na si Tommy. Hindi nag-aksaya ng oras si Eleanor at sumakay siya ng eroplano papuntang Germany para sumama kay Luis. Dumiretso sila sa German police station at sinabi sa kanila ang nangyari. Nagdala pa sila ng ebidensya na nagpapakitang pinatay si Tommy dahil alam niya ang tungkol sa IBBC bank scandal. Noong panahong iyon, gustong malaman ng pulisya ang higit pa tungkol sa iskandalo, kaya ipinaliwanag ni Eleanor na ang IBBC ay nagnanakaw ng pera at gumagawa ng mga ilegal na bagay sa ibang mga bansa, hindi lamang sa Germany. Ngunit sa halip na tumulong sa kaso tungkol sa pagkamatay ni Tommy, inakusahan ng pulisya si Luis na kumilos ng walang patunay at itinuro ang kanyang mga nakaraang problema sa Interpol. Sa pakiramdam na pinagtaksilin, nagpa siya si Luis na umalis, hindi na nagtitiwales sa pulisya. Kinaumagahan, nanatili si Luis sa isang hotel upang linisin ang kanyang isip at pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay. Samantala, makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Willem na nakikipagtulungan sa pinuno ng IBBC. Nakipagkita siya sa isang hitman at hiniling sa kanya na patayin ang isang politiko na nagngangalang Amarto. Nang maayos na ang lahat, sinabihan ni Willem ang hitman na tapusin ang trabaho hanggat maaari, at pagkatapos ay umalis silang dalawa. Habang si Luis ay patuloy na naghahanap ng impormasyon tungkol sa iskandalo sa bangko ng IBBC, nakita niya ang balita tungkol sa isa pang tao, si Andre, na nagtrabaho sa IBBC at namatay. Naghihinala siya dito, iniisip na katulad ito sa nangyari kay Tommy. Sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang makakuha ng ebidensya at ibinigay ang impormasyong ito sa Interpol, ngunit sinabi ng kanyang senior na hindi nila ito kakayanin at dapat ipaubaya ito sa mga lokal na awtoridad. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Kinabukasan ay may plano si Luis na makipagkita sa isang taong nagngangalang Scarsen, na siyang huling tao na nakakita kay Andre noong buhay pa ito. Ngunit sa halip na makipagkita kay Scarsen, dinala ng empleyado ng IBBC si Luis upang makilala si White, isa sa kanilang mga legal na tagapayo. Doon, nagtaka si Luis kung bakit hindi niya nakikita si Scarsen, ngunit sinabi ni White na bilang isang abogado ng IBBC, may karapatan siyang malaman kung anong mga tanong ang mayroon si Luis. Noong mga oras na iyon, ayaw ni Luis na mawala ang kanyang pinaghirapan kaya nagsimula siyang magtanong, lalo na kung kailan huling nakita ni Scarsen si Andre. Ngunit sinagot ni White ng masalimuot na paraan ang tanong ni Luis, kasama ang isa pang tagapayo na tumulong na guluhin si Luis. Pakiramdam ni Luis na may isang bagay na itinatago ang IBBC, kaya nagpa siya si Luis na umalis sa bangko. Nang umalis si Luis, tinawagan siya ni Eleanor na may balita na natagpuan nila ang cyanide sa dugo ni Tommy, na nagpapatunay na siya ay nalason. Habang naglalakad palayo si Luis, may nabangga siyang estranghero. Doon, naghinala si Luis at sinundan ang lalaki, ngunit ito pala ay isang regular na tao lamang. Hindi nagtagal, humingi ng tawad si Luis at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Samantala, sinubukan ni Eleanor na makipag-ugnayan sa asawa ni Tommy. Tinanong niya siya kung may binanggit na ba si Tommy tungkol sa mga pagpupulong niya sa IBBC, ngunit sinabi ng asawa ni Tommy na hindi at iminungkahi na kausapin si Amberto. Sa kabilang banda, kinausap ni Luis ang kanyang kasamahan na nagngangalang Victor tungkol sa pakikipagtagpo nila ni Scarsen. Doon, gusto niyang makipag-usap sa labas, ngunit pinilit ni Victor na manatili sa loob ng bahay.
Sa kalaunan, sumama si Luis at sinira ang telepono ni Victor na nagpapakita ng isang bug sa loob nito. Pagkaalis nila sa bahay ni Victor, napag-usapan nila ang tungkol sa pakikitungo ng IBBC kay Amberto, ang pinakamalaking nagbebenta ng armas sa Italia. Gayunpaman, bago matapos ang deal, biglang nag-pull out si Amberto, na pilit na tinapos ang transaksyon. Kinabukasan, nagpa siya sina Eleanor at Luis na makipagkita kay Inspector Alberto, na magpapakilala sa kanila kay Amberto. Nagkataon na si Amberto ay naghahanda upang magbigay ng talumpati sa mga tao ng Italia, na nangangampanya para sa kanyang sarili bilang bagong punong ministro. Noong panahong iyon, ipinaalam nina Eleanor at Luis sa assistant ni Amberto na gusto nilang makipag-usap sa kanya tungkol sa IBBC. Kinapkapan sila ng assistant, at pumayag naman sila. Sa wakas, doon nila nakilala si Amberto. Tinanong siya ni Eleanor kung bakit siya nagbebenta ng mga armas sa IBBC. Ipinaliwanag ni Amberto na nais ng IBBC na kontrolin ang pandaigdigang kalakalan at ang ekonomiya sa pamamagitan ng paggamit ng utang. Kaya, ang kanyang kumpanya ay magbebenta ng mga armas sa IBBC, at pagkatapos ay ibebenta ng IBBC ang mga armas na ito sa ibang mga bansa tulad ng China at Israel. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-alinlangan tungkol sa kanilang deal. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inimbitahan ni Amberto sina Luis at Eleanor na makipag-usap muli sa kanya pagkatapos ng kanyang talumpati. Habang nagsasalita si Amberto, sinubukan siyang barilin ng isang sniper ngunit hindi siya natamaan. Bago pa niya ito muling barilin, binaril ng isa pang sniper si Amberto at napatay siya. Ang unang bumaril ay nahuli at napatay, ngunit ang pangunahing sniper ay nawala. Samantala, nasa kabilang kalsada sina Luis, Eleanor, at Alberto na nagkakape habang nagbibigay ng talumpati si Alberto sa mga tao. Maya-maya pa ay mabilis silang tumakbo nang makarinig sila ng putok ng baril. Doon, napansin ni Luis ang isang kahina-hinalang lalaki at sinubukan niya itong hulihin, ngunit nakatakas ang lalaki at nabangga ng kotse si Eleanor. Sa kasamaang palad, hindi nahuli ni Luis ang kahina-hinalang lalaki. Sa panig ng IBBC, nasa isang meeting si Scarsen kasama ang isang business partner ngunit biglang lumapit ang kanyang assistant, na nagsasabing gusto siyang makita ng IBBC board. Maya-maya, nagdahilan si Scarsen at sumali sa board. Sa oras na iyon, nag-aalala sila tungkol sa pagpatay kay Amberto at nagpasya na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Plano nilang makipag-deal sa mga anak ni Amberto na sina Enzo at Mario. Gayunpaman, nais ni Scarsen na mag-alok muna ng pakikiramay sa pamilya upang magpakita ng empatiya. Sumang-ayon ang board, at naghanda silang isulong ang kanilang plano. Samantala, pabalik kay Luis, sa oras na iyon, kinuha niya si Eleanor, na nagsisimula ng bumuti pagkatapos ng pag-atake. Nakipagkita sila kay Alberto para pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Sa pamamagitan ni Alberto, maaari nilang imbestigahan ang kaso. Sa lalong madaling panahon pagkatapos nilang lapitan ang pinangyarihan ng krimen at makita ang bullet hole. Naglagay si Eleanor ng isang piraso ng papel dito habang tinitingnan ni Luis kung nasaan ang sniper. Kapag nalaman na nila ang lokasyon ng sniper, pinuntahan nila ang posisyon ng pangalawang sniper gamit ang ebidensyang nakita nila. Napansin ni Luis ang isang pamilyar na bakas ng paa at kinunan ito ng litrato. Hiniling nila kay Alberto na tumulong sa pagtukoy ng mga bakas ng paa. Natuklasan ni Alberto na ang bakas ng paa ay mula sa isang sapatos na may cover na bakal. Ngunit habang sila ay nag-iimbestiga, isang general ng pulisya ang pinagalitan si Alberto sa wikang Italyano, na naging dahilan para matigil ang kanilang investigasyon. Pagkaalis ng general ng pulisya, ipinaliwanag ni Alberto na nais ng pulisya na umalis kaagad sa Italia sina Luis at Eleanor. Dahil ayaw nila ng gulo, pumayag silang magtungo sa airport. Noong panahong iyon, nakipag-ugnayan din si Eleanor sa isang prosecutor sa Amerika para sa tulong. Pero sa airport, may napansin si Eleanor. Kung ang sniper ay nakasuot ng bakal na sapatos, matrigger nila ang metal detector. Nagpasya silang manatili at suriin ang kuha ng CCTV upang mahanap ang pumatay. Di nagtagal, nakita nila siya sa footage ngunit nagawa niyang itago ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, kinilala ni Alberto ang pumatay bilang si Sherwood at lumipad patungong New York. Nang malaman iyon, nagpasya sina Luis at Eleanor na sundan siya sa New York. Nang dumating si Luis at ang kanyang pangkat sa New York, tinulungan sila ng 3 detective na nag-alok sa kanila na tumulong.
Sa oras na iyon, nagawa nilang mahanap ang personal na impormasyon ni Sherwood, ngunit ito pala ay gumagamit ng pekeng address. Kaya nagpa siya silang tanungin ang shoemaker na ginamit ni Sherwood na si Dr. Isaac. Noong una, natakot si Dr. Isaac at ayaw niyang magbahagi ng anumang impormasyon, ngunit nang magbanta si Luis na baka patayin din siya ni Sherwood, sa wakas ay nakipagtulungan si Dr. Isaac at ipinakita sa kanila ang file na naglalaman ng pangalan ni Sherwood. Matapos ang isang buong gabi ng trabaho, sa wakas ay nakuha na nila ang mga personal na detalye ni Sherwood. Kinabukasan, habang papunta sila, nakatanggap si Luis ng mensahe na ito na ang huling pagkakataon nilang mahanap si Sherwood. Nagbabala ang chief prosecutor na maaaring mawala si Sherwood pagkatapos ng kanyang trabaho. Nang marinig iyon, mabilis na sinimulan ni Luis at ng kanyang koponan ang paghahanap kay Sherwood sa buong New York. Habang naglalakad sila, nakita ng isa sa mga kasamahan ni Luis si Sherwood na bumibili ng kape. Agad niya itong ipinaalam sa kanyang mga kasamahan. Di nagtagal, nagpa siya silang sundan si Sherwood ng maingat kaysa direktang harapin siya. Sinigurado ni Luis na lumayo para hindi sila mapansin ni Sherwood, ngunit naramdaman ni Sherwood na sinusundan siya. Tumawag siya mula sa isang pampublikong telepono at nag-ayos na makipagkita sa isang tao sa isang museo. Di nagtagal, patuloy na sinundan ni Luis at ng kanyang koponan si Sherwood. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang malaking museo. Sa museo, naghiwalay si Luis at ang kanyang koponan upang hanapin si Sherwood. Sa kalaunan, nakita nila siya kasama ang isang matandang lalaki, si Willem. Inutusan ni Willem si Sherwood na pumatay ng isang tao. Sa pagkakataong ito ay hindi isang politiko, ngunit si Luis na nag-iimbestiga sa iskandalo ng IBBC. Habang papaalis si Sherwood, napansin niyang nagtatago si Luis sa likod ng isang pader. Napagtanto na siya ang target, sinubukan ni Sherwood na tumakas at binaril si Luis at ang kanyang koponan. Di nagtagal, napalibutan at nahuli nila siya. Ngunit sinabi ni Sherwood na hindi hahayaan ng IBBC na arestuhin siya ni Luis. Biglang sumulpat ang isang grupo ng mga armadong lalaki at binaril si Luis. Nakalulungkot, isa sa mga tauhan ni Luis ang napatay sa pamamaril. Ngayon, kinailangan ni Eleanor na makipagtulungan kay Sherwood upang malutas ang mga problema. Sa kabila ng pagbaril ng maraming beses, patuloy na sinubukan ni Sherwood na humanap ng paraan palabas ng museo. Habang nagtatago, binalaan muli ni Sherwood si Luis na hindi hahayaan ng IBBC na mahuli siya. Ngunit hindi umatras si Luis at tumutok sa paghahanap ng paraan. Lumaban din siya sa mga armadong lalaki. Matapos ang mahabang shootout, nakatakas sila sa museo sa pamamagitan ng pagbaril sa isang malaking lampara at nahulog ito papunta sa mga armadong lalaki. Bagamat nakaligtas, hindi nakarating si Sherwood sa ospital dahil sa mga tama ng baril. Bago siya namatay, gusto ni Sherwood na sabihin kay Luis ang tungkol sa IBBC, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Sa gabi, nagtipon si Luis kasama ang kanyang mga kasamahan sa isang lihim na lugar. Doon, dinala siya ni Eleanor sa isang silid upang tanungin si Willem, na kanilang nahuli. Handa na sila sa ebidensya, at kailangan lang ni Luis na mag-ipon ng lakas ng loob para umamin si Willem. Nang nakaayos na si Luis, dumiretso siya at lumapit kay Willem para magtanong tungkol sa mga iskandalo ng IBBC. Kahit na si Willem ay matanda na, siya ay nanindigan at ayaw niyang magbigay ng impormasyon. Sa halip, ikinumpara niya ang kanyang sarili kay Luis na sinasabing magkatulad sila sa pagkakaroon ng magandang intensyon at gustong ilantad ang malilim na deal ng IBBC. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga bagay, at tinukso siya ng IBBC na maging hindi tapat. Inamin ni Willem na ang mga tapat na tao tulad ni Luis ay mahirap makuha. Sa kasamaang palad, nahirapan si Luis na pakantahin si Willem, kaya umalis siya at sinabihan si Eleanor na tumakas kasama niya. Pagkatapos, naramdaman ni Luis na alam na ng IBBC na hawak nila si Willem, kaya hinimok niya si Eleanor na umalis upang maiwasan ang mga karahasan ng IBBC. Tiniyak niya sa kanya na may plano siyang harapin ang kaguluhang ito. Nang marinig iyon, nagtiwala si Eleanor sa kanya at umalis nang walang pagtatanong. Makalipas ang ilang sandali sa Italy, ang mga malalaking tao sa IBBC ay handa na para sa isang pulong, ngunit habang naghihintay sila ng mahigit isang oras, hindi nangyari ang pulong. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng itim na damit at dark shade na hinihiling na sumunod sila. Dinala nila ang mga mayayamang taong ito palayo sa pinangyarihan.
Samantala, sa isang malayong gusali, nagpasalamat ang dalawang anak ni Amberto na sina Mario at Enzo sa isang taong naglantad sa katiwalian ng IBBC. Si Luis pala ang nagsabi sa kanila. Gusto niyang pukawin ang gulo sa pagitan ng IBBC at ng mga anak ni Amberto na ngayon ay namamahala sa kumpanya ng kanilang yumaong ama. Nang maglaon, ang mga tauhan ng IBBC ay nagsimulang makaramdam ng kaba dahil sa plano na ginawa ng mga anak ni Amberto. Ayaw nilang magpatalo, kaya nagpasya silang tumawag kay Suni, ang pinakamayamang nagbebenta ng armas sa gitnang silangan, para sa isa pang deal. Nang maglaon, sa Turkey, si Scarsen mula sa IBBC ay direktang nakipagpulong kay Suni upang pag-usapan ang kanilang negosyo. Tinalakay nila kung ano ang gustong bilhin ni Suni at ang mga presyo na itinakda ng IBBC. Sa oras na iyon, binabantayan sila ni Luis. Nakipagtulungan siya kay Willem para pabagsakin ang IBBC, ngunit lumabas na naglagay si Willem ng isang recording device sa damit ni Scarsen. Samantala, hinintay ni Luis na marinig ang kanilang pag-uusap upang mailantad niya ang iskandalo, ngunit inatake siya ng mga bodyguard ni Suni at nahuli siya ng mga ito. Matapos nilang mahuli si Luis ay naghiwalay ang mga gwardya. Doon ay natagpuan ni Scarsen si Willem na nakahiga, ngunit nang suriin niya, patay na si Willem. Pagkatapos ay nakita niya si Luis na papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, mahinahong sinundan ni Luis si Scarsen hanggang sa ma-corner siya sa rooftop. Tinanong ni Scarsen kung ano ang gusto ni Luis, at sinabi ni Luis na ang gusto niya ay hustisya. Biglang umalangaw-ngaw ang mga putok na tumatama kay Scarsen, ang mga putok na ito ay mula sa hitman na binayaran nina Mario at Enzo na naghihiganti sa pagkamatay ng kanilang ama. Sa oras na iyon, bumagsak na ang paghahari ng IBBC, at naresolba na ni Luis ang buong krimen ng IBBC. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.